Kung isa ka sa mga nagsasabi na bakit halos lahat ng phone under 10K pare-pareho na lang ang performance at umiikot na lang sa Helio G99 hanggang Helio G200, well, hindi ka nag-iisa. Pero ang tanong, paano kung may phone na kayang basagin ng pattern na yan at mag-offer ng ibang level ng experience sa parehong presyo? Kaya kung curious ka kung anong phone yon at para kanino ba talaga to, tapusin mo tong video. Kasi sa wakas, may brand nang bumasag ng pattern. Kaya ang good news, hindi na puro MediaTek ang option para sa 10K segment. Poco just released the Poco M8 5G at sa presyong around 9,999 pesos para sa early bird may malinaw na mensahe sila. Meaning pwede palang mag Snapdragon, pwedeng mag 5G, pwedeng mag AMOLED at pwedeng mag long-term software support kahit nasa 10K segment ka lang. Again, hindi ito hype video. Pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang mga binago ng Poco dito, kung sino ang mga dapat bumili at kung sino ang dapat umiwas. Simulan natin sa unang mapapansin mo kahit hindi ka techie, yung design at build quality. Ang Poco M8 5G ay may 7.35mm slim body na may 3D curved design. Hindi ito mukhang mumurahing smartphone dahil mas premium ang dating niya kumpara sa typical flat plastic phones para sa price range na to. Pero ang mas mahalaga pa sa design ay yung durability. Gumagamit ito ng high durability glass sa harap at ayon sa kanila, kaya nitong makasurvive ng 1.7 meter face down drop sa marble. Pero hindi ibig sabihin nito pwede mo nang abusuhin yung phone mo o lalo na kung sasagasaan mo. Well, ibang brand yung may ganong marketing. Going back, mas bagay siya sa long-term use at mas kampante kang gamitin araw-araw lalo na kung hindi ka maingat. Dagdag pa dito, may multiple charging protection ng device at according sa data ng Poco, kayang mag-retain ng over 80% battery health kahit umabot na sa 1,600 charge cycle. Ibig sabihin, hindi lang siya pang isang taon. Dinisign siya para sa mga taong balak gamitin ang phone ng matagal. Pagdating sa display, dito pa lang ramdam mo na hindi ordinaryong under 10K phone to. May 6.77-inch Full HD Plus AMOLED panel na may 120Hz refresh rate at 388 ppi. Maliwanag, sharp at smooth ang display. Ang peak brightness ay umaabot ng 3,200 nits. Sa madaling salita, kahit nasa labas ka at tirek ang araw, kita mo pa rin ang screen. Kaya para sa mga mahilig manood ng videos, mag-scroll sa social media o mag-browse ng matagal, malaking bagay to. Hindi ito yung tipo ng display na parang na-compromise dahil mura lang ang phone. Pero ang pinaka-importanting bahagi ng video na to ay ang chipset. Kasi dito na talaga nag-iba ang kwento ng Poco. Kasi under 10K, ang kadalasan mong makukuhang phone ay naka MediaTek Helio G99, G100 o G200. At oo, alam ko din na sawang-sawa ka na. Pero again, okay naman sila para sa casual use at light gaming. Walang problema doon. Pero kung ikukumpara natin ito sa Poco M8 5G na naka Snapdragon 6 Gen 3, dito nalalabas kung saan talaga nagkakaroon ng malinaw na lamang ang M8 5G pagdating sa performance at overall experience. Sa Antutu version 10, ang Snapdragon 6 Gen 3 ay nasa around 626,000 habang ang Helio G200 ay nasa around 460,000. Ibig sabihin nito may halos 36% performance advantage ang Snapdragon. Well, hindi ito maliit na diferensya. Sa totoong paggamit kasi, mas ramdam mo ito dahil mas mabilis nang mag-load ang app, mas smooth sa multitasking at mas consistent na performance kahit tumagal ang paggamit ng phone. Hindi ito yung klase ng phone na unang buwan lang mabilis tapos biglang babagal pag napuno na ang storage o matagal mo nang ginagamit. Ito, i-take note mo to. Isa kasi sa malaking advantage ng Snapdragon 6 Gen 3 ay ang 4nm manufacturing process niya. Ano ba ibig sabihin nun? Mas maliit ang process kaya mas efficient sa battery at mas kontrolado ang init. Sa madaling salita, kapag matagal ka na nag-i-scroll, nanonood ng videos o naglalaro, mas stable ang performance at mas bihira ang sudden frame drops. Ito kasi yung tipo ng improvement na hindi mo mapapansin sa unang araw pero mararamdaman mo pag ilang buwan mo nang gamit ang phone. Okay, para maging fair, may ilang scenarios din kung saan may lamang pa rin ang Helio G200, lalo na sa GPU frequency. Kaya sa short gaming
sessions, may ilang games na pwedeng mas okay yung graphics nito. Pero kung pag-uusapan natin ay ang overall package under 10K, mas malinaw na lamang ang Poco M8 5G dahil sa mas mataas na performance, mas magandang efficiency at mas balanced na experience na dala ng Snapdragon 6 Gen 3. Dagdag pa dito, may 8GB RAM at 256GB internal storage ang M8 5G. At yes, expandable pa hanggang 1TB via microSD. Sa panahon ngayon na maraming phones ang tinatanggal na ang expansion, malaking bagay ito para sa mga users na mahilig mag-save ng videos. Software-wise naman, naka-Android 15 agad out of the box. At ang mas mahalaga, may pangako na 4 years Android OS updates at 6 years security updates. Sa under 10K segment, bihira ito. Ibig sabihin, kahit 2 or 3 years na ang lumipas, updated pa rin ang system mo at safe gamitin. Kaya kung isa ka sa mga hindi nagpapalit ng phone taon-taon, malaking plus ito. Sa 10K segment kasi, madalas na direct competitor ng Poco ay ang Transsion phones. At base sa experience namin, mas consistent si Poco pagdating sa OS updates at long-term software support. Kung isa ka sa mga naka-Transsion at wala pa ring OS update, paki-comment naman yung model. Pagdating sa camera, kailangan nating maging honest. May 50 megapixel main na may f1.8 aperture at autofocus. Kaya nitong mag-record ng hanggang 4K video, pero ito real talk, wala itong OIS. Ibig sabihin, kung travel vlog ang gagawin mo o may maraming movement ang shots mo, kailangan mo ng tripod para stable ang kuha. Kaya kung ikaw yung tipo ng user na mahilig mag-shoot habang naglalakad, baka hindi ito ang best choice para sa'yo. Pero kung photos, casual video at social media content, okay naman siya para sa price range na to. Ang secondary camera ay 2 megapixel lang, so wag mong asahang masyado. Ang front camera naman ay 20 megapixel at sapat na to para sa video call, selfie at content creation sa social platforms. Sa battery naman, may 5,520 mAh. Hindi lang ito malaki, efficient din dahil sa Snapdragon chipset. May 45 watts fast charging at 18 watts reverse charging pa. Ibig sabihin, pwede ka pang mag-charge ng ibang device. Dagdag pa dito ang stereo speakers with Dolby Atmos support na kayang umabot hanggang 300% volume. Kaya malakas, malinaw at hindi basag sa casual listening. May IP66 rating din siya, so may extra protection ka para sa mga splashes ng tubig. Ngayon, pag-usapan natin ang presyo. Ang early bird price ng M8 5G ay 9,999 pesos. Well, sa presyong to, makakakuha ka na ng Snapdragon chipset, AMOLED display, 5G, malaking battery, fast charging at long-term software support. Kaya kung titingnan mo ang landscape ng under 10K phones ngayon, malinaw na iba ang position ng M8 5G. Again, hindi siya perpekto, hindi siya pang hardcore videography. Pero bilang daily driver, pang long-term use at pang future-ready connectivity, malakas ang laban niya. So para kanino ang Poco M8 5G? Real talk, para to sa mga taong pagod na sa parehong Helio chipset taon-taon. Para sa mga gusto ng mas stable at mas efficient na performance. Para sa mga gustong bumili ng phone ngayon na alam nilang usable pa rin after ng ilang taon. At para sa mga naghahanap ng pinakamalakas na Snapdragon-powered phone sa under 10K segment ngayong 2026. Kung camera-centric user ka na mahilig sa handheld video at cinematic shots, baka may mas bagay sa'yo na ibang model. Pero kung ang priority mo ay performance, efficiency, display, battery at software longevity, malinaw na may bagong hari sa 10K segment. At eto na nga ang Poco M8 5G. Hindi ito hype-driven review. Ang goal natin dito ay tulungan ka mag-decide kung bagay ba to sa paggamit mo. Nilagay na rin namin sa description ang mga legit stores para mas madali kang makapili at nang hindi ka na mahirapan maghanap. Ngayon, comment mo kung anong mas mahalaga sa'yo sa under 10K phone. Camera ba, performance o battery life? Kung nakatulong tong video na to sa desisyon mo, i-like mo na rin at i-share sa kaibigan mong naghahanap ng bagong phone at huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka lagi sa Smart Buyer Guides natin.